Let's all pray. Para dire-diretso tayo, no? Father, we thank you for this night, for bringing us here, gathering us here once again to hear your words. May you use me mightily in this place to declare your goodness and to share your words today, knowledge and understanding from you. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. So kanina, medyo naiinis ako, no? Kasi yung mga tao ko, alas 4 na nga yung shift nila, yung call time nila sa trabaho. Late pa. Ang bihira. Sabi ko, anong klase yan? Gagalit ako. So nagbaba agad ako ng memo. 2 memo agad binaba ko sa email nila, sinend ko. Damay tuloy yung iba. Ang bihira. Wala nang ang maning kahapon. Monday, wala silang pasok. Hindi, nasa office naman, pero hindi lahat pumasok. Tapos ngayon, Wednesday, 4 p.m. na nga, yung call time, late pa. So I can't see any valid reason para ma-late. Pambihira, no? Ang hirap maging leader, no? Ang hirap mag-manage ng tao. Nakaka-stress. Tama? So, kung narinig nyo to, pambihira, awa na lang talaga. So, chinat ako ng boss ko naman, di ba? Nasa Magnolia ka na ba ngayon? Wala pa, boss. Magsa-start pa lang service ko. After this, magpa-preach pa ako. What time ka? Sabi ko, hala, boss. Sabi ko, nagpaalam talaga ako sa iyo nung Monday. Meeting natin. Hindi ako makahabol sa Magnolia. Sinabi ko naman sa iyo na wag mo akong bigyan ng schedule ng gabi ng Wednesday, pati umaga ng Sunday. Kasi hindi ako makapunta. Okay. So, praise the Lord. Diba? So, sabi ko, sinusubukan yung pagiging leader ko. Kasi, yun yung tuturo ko ngayon. Pambihira. Bakit ba ganon? Sa tuwing merong ituturo, laging sinusubukan muna doon sa magtuturo bago ihayag sa inyo. Kasi you cannot give what you don't have. I will be so hypocrite kung ituturo ko sa inyo to nang hindi ko man lang na-experience. Tama? So I was asking the Lord, Lord, what do you want me to deliver this coming Wednesday? I really want to be a blessing to others, just like what you're doing to me. So, ito, yung binigay niya sa akin. Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Again, above all else, ano kailangan mong bantayan? Guard your heart, for everything you do flows from it. So, ang pag-uusapan natin ngayong ngayong gabi, is personal leadership. Leading yourself before leading others. Amen? Kaya I'm so blessed doon sa mga testimonies kanina kasi walang nagdidictate sa kanila what to do, but they're doing it from their own initiative. Tama ba? Diba? From dun sa testimony ni Rhea, sa testimony ni Ramon, yung testimony ni Taduran, testimony ni Weng, wala nagdidikta. You're just doing your initiative to have your income. Tama ba 'yan? Wala kasing kikilos talaga. Walang kikilos kundi ikaw. Di ba? Kailan? Kailan mo gagawin kundi ngayon? Saan? Di ba? Wala talagang ibang gagawa. Kaya above all else, guard your heart. Kasi pag disturb yung heart mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Tama ba? If you are depressed and if you are anxious, hindi mo alam kung anong gagawin mo, wala kang direksyon. Tama ba yan? So one of the greatest misconception about leadership is
that leadership begins when people start following you. Yun yung misconception ng tao. Diba? Kailangan merong sumusunod sa'yo para matawag kang leader. Ganun ba yun? Ang original disenyo, ang original design ng Diyos sa atin is to have dominion. Ibig sabihin, each and every one of us must lead. So hindi porket walang sumusunod sa'yo, hindi ka na leader. We are created to lead. We are created to domain, to have our domain. Tama ba? Sabi, we should be the head and not the tail. Sa tingin mo ba, para lang yun sa mga managers? Para lang ba yun sa mga pastors? Para lang ba yun sa mga ministry leaders? Para lang ba yun? Para sa mga boss lang ba yan? Para sa mga Christians lang ba yan? Nung sinabi ng Panginoon yon, it should hit everyone. That you should be the head and not the tail. Gusto niyo ng revelation? So that's the misconception, no? Kailangan meron kang follower. But leadership does not begin with followers. It begins with self-government. Alam niyo ba, yung mga taong walang self-leadership or hindi niya kayang i-lead yung sarili niya, hindi niya kayang magkaroon ng self-discipline to achieve his, purpose, to do his purpose and achieve his goal and dreams. Wala siyang moral authority to lead anyone else at all. Hello? Kasi kung yung sarili mo nga hindi mo ma-manage ng tama, how can you manage people? How can you lead people? Diba? If you cannot lead yourself to go doon sa direction na pinapapuntahan sa iyo ng Panginoon, you cannot do leadership, literally. Kaya yung kanina, yung tinetestimony ni Weng, akala niya daydream lang yun. Pero that's the vision of God to you. Hindi yun, it's not just a daydream, it's the vision na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya lahat tayo dito, pagka meron kayong feeling nyo panaginip lang to or feeling nyo daydream lang to, pangarap lang ba ay magiging katotohanan ba? Kung feeling mo pangarap lang yan, nagkakamali ka. Diba? It's just the culture. Kultura lang ng environment mo ang nagsasabing panaginip lang yan. Dahil sa totoo, at ang talagang totoo, pag nakita mo at pinangarap mo, ibig sabihin, sa'yo yan. Hindi ba kayo nagtataka? Ang daming testimony na dati, nai-imagine niya lang to. Dati, pangarap niya lang to, pero ngayon, nasa kanya na. Bakit? Kasi that's just how it is. Hindi yan pinakita sa'yo ng Diyos para i-thirst trap ka lang. Pinakita sa'yo ng Diyos yan para ihanda ka. Hallelujah. God never created man merely to be managed. To be managed by your own flesh. To be managed by your, laziness. He created man to exercise dominion. And the first territory God expects you to rule is yourself. That's the first territory God expects you to rule. Amen? Remember the word atmosphere, yung sinasabi ni Taduran kanina. Diba? The atmosphere of God must remain in your place. Amen? Kaya hindi nila matagpuan kung nasan yung Garden of Eden because it is an atmosphere. It is where God dwells. Amen? Naintindihan nyo? Ibig sabihin, if God is with you, kaya nga sinabi, if God is with you, if God is for you, then who can be against you? Nothing can harm you because God is dwelling with you and among you. All of you, all of us. Amen? Kaya mararamdaman mo yung atmosphere. Para ka nasa Garden of Eden. Bakit? Kasi you're full of authority. But if you cannot lead yourself, wala kang karapatan talagang magkaroon ng authority. Amen?
Before Adam was given dominion over the earth, he first had to obey God. Amen? So kailangan niya muna sundin ang Panginoon. Dominion without discipline becomes destruction. Para mong sinabing, tara, mag-jogging ka. Di ba? Parang mong sinabing, tara, pagsama-samahin natin pera mo. So when you say something, talagang gampanan mo dapat. Pag sinabi mong ganitong oras tayo dito, ganitong oras. You need to lead yourself. You need to have self-discipline. Tama? Pag sinabi mong, sige po, magko-commit ako sa usher, gawin mo talaga. Di ba? So leadership is not about controlling people. It is about mastering yourself. Hello? Di ba? Masterin mo muna sarili mo, kilalanin mo muna talaga yung sarili mo bago kang mag-lead ng iba. Pasunurin mo muna yung sarili mo bago kang mag-lead ng iba. Amen? So ready na ba kayo? Number 1, mga kapatid, personal leadership begins with self-government. He who cannot govern himself will eventually be governed by his circumstances. Do you know what I'm saying? Ano yung mga circumstances na yan? Di ba? Ang daming excuses. Tama? O report ka ngayon, o report ka bukas. Boss, pwede ba kasi ganito ganito yung... So ang daling makita, kaya sabi ng Panginoon, you will know them by their fruit. Pag marami laging excuses, ibig sabihin, wala pang self-government yan. Amen? The greatest battle you will ever fight is not against Satan. Maniwala kayo sa akin. It is not against your critics or economy, di ba? Dami natin dahilan kasi ganito, mahal na ng pamasahe ngayon, mahal na lang ngayon, di ba? No? If there's a will, there's a way. Hallelujah. Not unless matow yung motor mo, talagang hindi ka makapunta no? Pambira. Tama? But against all odds, di ba? Kahit natow yung motor, praise God kasi natubos agad ng takatay niya. So wala na siyang problema. Ikaw ba naman mag-park sa illegal parking? Di ba? Aray mo. So, it is not against Satan. Huwag mo sisihin ng demonyo, natow yung motor ko Walang hiya ka. Walang hiya ka, devil. Walang hiya ka, Satan. Nakakainis ka. Bakit tinow mo yung motor ko? Mambira, pinagbintangan pang Satan si MMDA. Di ba? Pagka may mali kang nagawa, merong consequence. Tama ba? Kawawa naman si Satan na nahimik, sinisisi natin This is the work of the enemy. It is the battle against laziness. Battle against pride. Tama? Battle against stupidity or foolishness. Masyadong harsh yung stupidity. Foolishness or ignorance. Yan. So, yung right term, kalimutan nyo na yung naunang dalawa. Ignorance na lang. Di ba? Battle against fear. Battle against anger. Battle against excuses. And battle against undisciplined desires. Amen? Kaya wala ka talagang pwedeng maging excuse, walang valid reason para hindi mo magawa yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya ito lagi kong sinasabi. Ito talaga, gigil na gigil akong sabihin sa mga taong nakakausap ko, lalo na doon sa parang walang direksyon. Bakit? Kasi binugbog ako ng tatay ko para magkaroon ng direksyon. Tama? Laging, ikaw, parang wala kang direksyon. Lagi ako nasasabihin ng tatay ko. Ganun, sumasama loob ko, pero ngayon naintindihan ko na. Sabi sa Bible, pagsabihan mo ang wise, tatanggapin nila yan. Pagsabihan mo ang mangmang, magagalit sila sa iyo. Sasama ang loob nila sa iyo. Tama? Kaya, naintindihan ko na. Ngayon, pag meron ako pinagsasabihan at sumama loob nila sa akin, dahil kinokorek ko sila, alam ko kung anong klaseng tao sila. Alam nyo na, pag pinagsasabihan kayo, maging matalino kayo. Amen? Hallelujah. Magkaroon tayo ng direksyon. Amen? Lead ourselves to the direction na binibigay sa atin ng Panginoon.
Pastor, kanina ka pa nagsasabi kung saan, kung ano bang direction niyan. Hindi ko malaman. Saan ka magaling? Saan ka ba magaling? Sasabihin mo, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa. Buhay mo na ang purihin ng Panginoon. Galingan mo. Don't be half-hearted. Kung buhay mo na yung simbahan at dyan ka talaga tinawag, dapat sa lahat ng aktibidades ng simbahan, nandyan ka. Ito na, binabato ko na. Ang tamaan sa pool. Diba? Intercession. Wala. Wednesday. Diba? So moving forward, mga kapatid, that's just kidding aside. Pero kung talagang ang buhay mo na, kung saan ka magaling, talagang galingan mo. Magaling ka kumanta. Di ba, Lance? Lance Ocoma, everybody. Finalist ng Tawag ng Tanghalan. Ayan o. Pambira, use your purpose to glorify the Lord. Di ba? To extend the kingdom of God dito, sa environment na meron tayo. Amen? Magaling kang magbenta. Yun, ginalingan nga. Pambira, nag-TikTok, umabot hanggang Mindanao. Di ba? Minsan hindi mo alam kung saan ka magaling eh. Tama ba? Minsan nga nahihiya ka pa eh. Si PK mahihain yan. Meron niyang camera shy. Pambihira, napakagaling pala. Si Buda lalo. VTR. Punta kami ABS-CBN, no? Nahiya po ako eh. Tapos hindi ko ma-imagine, hindi mo talaga ma-imagine na ngayon, content creator, laging mukha nasa camera eh. Hindi mo talaga malalaman kung saan ka magaling kung hindi mo i-explore. Di ba? Lalo na si Daniel. Ano kaya? Sa lahat ng taong kilala ko, si Daniel mahina loob. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng loob niya na magbukas ng shop, ang renta 40+. Kumuha ng Raptor, magkano monthly nun? Ganong kalakas loob niya. Bakit? Ang laki ng tiwala sa Panginoon eh. Tama? Pambihira eh. Magaling ka dyan eh. Mag-focus ka. Maraming magiging circumstances, maraming distractions na darating. Pero sabi ko nga eh, the more distractions you're encountering in your calling, at saka sa buhay mo, ibig sabihin, sobrang tindi ng pagkakatawag sa'yo. Kasi pagka lahat smooth sailing, hindi ka threat. Tama ba? Sino bang binabantayan sa basketball? Sige nga. Siyempre yung magaling. Hallelujah. Naintindihan? Lead yourself. Manage your time. Manage yourself. Walang ibang gagawa eh. Pag tinatamad ka, sabi ko, kung tinatamad ka magsimba, lalo kang magsimba. Push yourself. That's what you call discipline. Kasi pagka nagsisimba ka kasi feel mo. Ano? JM, simba tayo? Ako pa talaga niyaya mo, sabi niya kay Lance. Ako pa talaga niyaya mo. Paano? Ang nag-invite kay JM para magsimba ulit, si Lance. Kaya sabi ni John Mark, ako pa talaga niyaya mo, tara, palag? Diba? So, hit the iron while it's hot. Pagka feeling mo ayaw mo na, lalo mong gawin. That's what you call discipline. Pagka ginagawa mo lang kasi gusto mo, comfort yun. Amen? Pagka feeling mo dry ka na, sinong babasa sa'yo? Ikaw lang din naman eh. Pag naliligo ka ba, may tagapaligo ka? Pambihira. Parang ang init. Parang pawis na pawis ako. Parang ayoko lang kumilos kasi tinatamad ako maligo. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Tol? May kasama ka ba sa bahay? Wala eh, di ba? Sinong kikilos para sa'yo? Ikaw lang. Madali. Pero kailangan. Kasi kung hindi, manggigitata ka. Tama? That's what you call discipline. You are leading yourself. Amen? The Bible teaches us the fruit of the Spirit. Di ba? Ano yun? Kasama doon yung self-control. Amen? Galatians chapter 5, verse 22 to 23.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ayan o. Ayan o. Pag nagkamali ka pa ba naman dyan, ayan o. Basahin nyo na lang. Self-control kasama doon. Hindi siya tinitingi, ha? Ano sabi? The fruit of the Spirit. Para mong sinabi na ang avocado ay, describe mo, yun yung character. Amen? So the fruit of the Spirit is this. Kasama yung self-control. So if you cannot control yourself, ibig sabihin, if you cannot lead yourself yet, you better check if the Spirit is reigning in your life. Amen? Kaya sabi, Spirit, take over. No? Hallelujah. Tandaan natin that a leader does not wait for motivation. Why? Because a leader lives by discipline. Hindi mo kailangan ng motivation, hindi mo kailangan ng kahit sino para i-push through yung pangarap mo. Tama ba? Hindi mo kailangan ng kahit sino or kahit kanino galing na motivation para magpatuloy sa Panginoon. Because salvation is individual. Tama? Sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. So what kung wala yung katabi mo? So what kung hindi na pumunta yung friend mo, yung best friend mo? Disiplinahin mo yung sarili mo. Tama? Lead yourself. Diba? Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Can I control my words? Diba? Do I control my words? Do I control my emotions? Or my emotions control me? Or my words control me? Diba? Nakakita na ba kayo ng tao na yung word niya ang nagko-control sa kanya? Tama? Meron na ba kayo nakakausap na taong ganyan? Yung simula, una, gitna, dulo ng sentence niya may mura. Controlled with their words. Yung tao na ang bilis magdesisyon because of their temporary emotions. Again, don't make a decision in your temporary emotion. Kanina, nainis ako. Sabi ko, isisend ko ba to o hindi? Yung memo ko. Naalala ko kahapon, nagbigay na ako ng warning na pagka late kayo, you will receive memo. So, yun na remind sa akin. Nagsalita na ako, no? Nagsabi na ako, pero hindi pa rin sila nag-improve, so may warning. Kailangan kong panindigan yung sinabi ko. It is not because of emotion, but because of what I have said yesterday. Amen? Sabi kasi ng Panginoon, yes if yes, no if no. Beyond those answer, it is not from the Lord. Tama? Pag sinabi mong pupunta ka, pupunta ka. Tama? Pag sinabi mong hindi ka pupunta, kahit nagbago yung isip mo, feeling mo gusto mo nang pumunta, huwag ka pa rin pumunta. You need to stand in your words. Tama? Kailangan nakokontrol natin yung words natin, nakokontrol natin yung emotion natin, nakokontrol natin yung habits natin, nakokontrol natin yung schedule natin. Amen? Alam mo, masyado tayong distracted with a lot of things. Kaya hindi tayo makapag-focus sa dapat nating ginagawa, doon sa goal. Diba? We need to set our goals to achieve our dreams. Tama? Kaya ang daming Kristiyano, madaming charge. No? Ang nagtataka, Lord, bakit ang tagal mong ibigay yung pangako mo sa akin? Ang daming Christians na umaasa na lang sa miracle. Hello? Hindi lahat nagwo-work sa miracle. Naglagay na ang Diyos ng sistema. Naglagay na ang Diyos ng law. Pag ginagis mo ang isang bagay, ano yung law of gravity?
babagsak. Tama? Pag ginawa mo yung purpose mo, anong kasunod? Results, success. Tama ba? Kaya huwag kang magtataka kung hanggang ngayon wala pa rin. Kasi hindi mo ginagawa, hindi ka nakalinya. We need to be aligned with the Lord. Tama? Hallelujah. Masyado tayong distracted. Well, ako, medyo guilty doon sa pagiging distracted kasi minsan pag yung meron akong gagawin, tapos bigla ako napascroll sa Facebook, nakakalimutan ko na kung ano yung dapat kong gawin. Naranasan nyo na ba yan? Tapos maalala mo, ay, yung nga pala. Di ba, magagalit pa sa akin yung asawa ko kasi, ay, oo nga pala. Di ba? Puro ka nga, oo nga pala. Napapagalitan tuloy ako. Di ba? Yung schedule natin, kaya minsan na-overlook natin, minsan nasisira tayo sa mga pinagkomitan natin na tao. Kasi hindi mo alam, you cannot manage your schedule. Alam mo bang importante yan para sa reputation ng isang ambassador of Christ? Diba? Kasi when you say yes, it's a yes. When you say no, it's a no. Walang titignan ko. Walang ganun. Diba? Well, you can say if God willing, pag talaga hindi ka pa sure. Amen ba doon? Nakokontrol ko ba lahat ng bagay na yan? Yung schedule ko, yung habit ko, yung words, yung emotion, or do they control me? Subukan natin kontrolin ang lahat ng yan. Yung words mo, yung emotion mo, yung schedule mo. Di ba? Yung kung anumang habit meron tayo, yung desires natin, kontrolin natin lahat. Subukan natin kontrolin lahat yan. You will become successful. Ano ba yung mga, di ba, pagka meron kayo narinig na word of encouragement or inspirational words from doon sa mga successful na tao, anong number one na sinasabi nila? Self-discipline. Di ba? Kasama doon yung delayed gratification. Alam nyo ba na ang hirap talaga gawin yung delayed gratification? Kasi yung merong gustong-gusto ka na bilhin pero hindi mo magawa kasi meron kang priority. Tama? Yan yung weakness ko before. Yung pag meron akong nagustuhan bilhin, bibiling ko yan. Wala akong self-gratification. Pero God taught me a lesson about that. I learned in a hard way. Diba? Kaya you are so blessed kasi nakakarinig kayo ng mga gantong salita. Hindi mo na kailangan matuto sa mahirap na paraan. Hindi mo na kailangan maranasan bago mo matutunan. Tama? Yung tipong naintindihan mo, narinig mo na, pero hindi mo pa rin ginawa yung tama, anong tawag sa'yo? Diba? Alam niyo na yon. Amen po ba? So, let us be wise. Sabi, be shrewd or be wise as snake, but be gentle as a dove. Diba? Maging matalino tayo. Huwag tayong magpakontrol, huwag tayong magpalid sa nasa paligid natin. Huwag tayong sabay sa agos lang. Let us counterflow. Huwag sa kalsada. Amen? Pag nakita mo na one way, sabi ni Pastor, counterflow. Mamira, oh. Boss, counterflow ka, lisensya mo. Boss, sumusunod lang ako sa pastor ko. Sabi niya, counterflow. So kung ano yung trend, try not to join the trend. Huwag natin sundan kung ano yung agos ng mundo. Huwag tayong sabay sa agos. Amen? Mahirap yun, tama? May weight yun. Tama ba? May pressure. Pero once na mapagtagumpayan mo, ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan. Tama ba? Hallelujah. Number 2, your character determines your leadership capacity. Remember this. Talent may open doors. Character keeps them open. Tama?
Maaaring ang galing mo umarte. So, there are doors na mag-o-open for you, opportunities na mag-o-open for you. Hello, can you relate? Maraming kukuha sa'yo na ng mga agencies para maging artista nila or commercial model or partners, di ba? Parang si Buddha. Or singers. Tama? Pero, your character will definitely keep them open. Sige, sabihin nyo na lahat ng masama tungkol kay Ivana. Di ba? Basta gusto ko ng iPhone 17. Pero, I don't know. I'm not to judge her. Pero, di ba, yung character, hindi ko alam kung anong character niya. Pero, hindi ka ba magtataka, yung opportunity keeps on knocking sa kanya. Tama ba? At hindi ka rin ba nagtataka bakit yung opportunity sa'yo sa una lang? Kasi may talent ka eh. Pero bakit ganun? Hindi tumatagal. Hello? Nakaka-relate ba kayo? Or naiintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin? Your character determines your leadership capacity. So if you can lead yourself to have a good character, then the opportunity will keep on coming. Tama? Madaming tao, hinahangaan yung mga gifted leaders. But God searches for trustworthy leaders. Hindi lang basta gifted. Sino ba mapagkakatiwalaan? Amen? Skills may attract promotion. But character sustains promotion. Ano naman kung magaling ka magsalita, magaling kang basta lahat ng skill, sabihin mo na, lahat ng gift na sa'yo, pero wala kang character, sablay character mo, hindi rin tatagal. Sa corporate world, marami kang makikitang ganyan. Tama ba? Ang galing, di ba, merong magpag-uusapan po, ang galing nga, sama naman ang ugali. Tama ba, no? May mga ganun no? Pero yung mga tumatagal, yung mga magaganda yung character, hindi man ganun kagaling, pero consistent. Amen? Kaya sa sales, you're only good as your last sale. Tama? Kung magaling kang bumenta for the first 3 months, pero nag-lie low ka, opportunity will not come. At the end of the day, may endo ka pa rin. Tama? Pero pag consistent ka, kahit na pa-job-job lang yung benta mo, or, di ba sa sales gano'n, no? Basta consistent ka, tatagal ka talaga sa company. Amen? Si David, naging hari dahil sa puso na meron siya eh. Tama? So God always develops the person before He develops the platform. Yung tao muna, tayo muna, bago yung platform. Gusto mo maging successful? Gusto mong gumanda buhay mo? Diba? Gusto mo makuha yung mga dreams na meron ka? Lead yourself. Have a good character. Kailangan makita ng Panginoon yung integrity mo kahit na ikaw lang mag-isa. Amen? Because private integrity creates public influence. Tama ba? Do you agree? Kasi madaming maboka, diba? Trying to influence others pero walang integrity. So again, private integrity creates public influence. Naintindihan? Number 3, so last point natin for tonight is personal leadership requires vision.
Yan. So dito nasisira karamihan ng leaders or karamihan ng tao. No? Not just Christians, pero kahit yung mga unbelievers, dito talaga sila nasisira. Sabi, without a vision, my people perish. Tama? Kinuha natin yan sa Proverbs 29:18. Diba? Pag walang vision, ang isang tao, they perish. So every leaders live by purpose. Amen? Pag may vision, may purpose. Pag walang vision, walang purpose. Amen? Hello? Again, pagka hindi mo alam ang purpose mo, abuse is inevitable. Hindi mo maiiwasan ng pag-abuso sa sarili mo. Tama? Kaya kung ano-anong ginagawa ng tao I believe lahat tayo may mga kanya-kanyang diskarte sa buhay, no? Tama ba? Ang ganda nga nung diskarte ni Taduran Alokin niya muna ng pinakamalaki, insurance. Dapat sama mo na ng bahay. Alokin mo muna bahay. Pag hindi kaya ng bahay, insurance. Pag hindi kaya ng insurance, pa-subscribe mo sa Bree. Pagka talagang walang-wala na, lip tint, pambira, do. Diba? Pero at least walang tapon. Diba, no? Sinasabi ko sa'yo. Talagang kinikilusan no? Pero try mo lang masterin yung isa. With or without, try mo masterin yung isa. Kulang na lang maglagay ka ng tinapay wala, ayaw mo mag-lip tint, hindi ka nagli-lip tint, meron ako tinapay dito, baka nagugutom ka. Pwede, di ba? Ha? Mineral water, di ba? Pambihira. Pero every success story, talaga may maganon no? Yung may-ari, di ba? Si Henry C. Dati nagtitinda ng... Pero before yon, nagtinda muna siya ng Coke. Alam niyo ba yon? Hindi niyo alam yon? Hindi ko alam yon. Pero totoo, meron siyang Coke, nabili niya ng 5, binenta niya ng G's. Alam niyo ba yon? So doon siya nag-umpisa. Namuhunan siya, parang si Weng. Di ba? Parang sila Daniel namuhunan. Alam mo, if there is a vision, definitely, pag pinakita sa'yo ng Diyos at kinalusan mo, tapos yan. Di ba? What if? Di ba? Bakit hindi natin i-try? Ano ba yung audio na yun? Saan ba yun? Di ba? So yung ka-fellowship, mga kapatid, vision muna nag-umpisa. So it started with the fellowship, di ba? So nag-umpisa sa vision, nung bago mag-umpisa yan, lahat kami kabado. Nung pinag-uusapan namin yan, lahat kami excited. Pero nung mag-uumpisa na, nung mag-open na, kinakabahan kami. Meron bang pupunta? It turns out, mas marami pa yung everyday na tao kaysa dun sa soft opening at saka sa grand opening. Diba? Because if it is from the Lord, hindi mo kailangan mag-alala. Tapos na yun. Hallelujah. Kaya pag merong pinapakita ang Diyos sa inyo na vision, huwag kayong matakot gawin. Gawin mo lang. Basta galingan mo lang din. Kailangan consistent ka lang Tama ba? Kasi pag walang vision, anong gagawin mo? People without purpose become slaves to pleasure. Tama? Vision determines what? Your priorities. Your relationships. Diba? Pag may vision ka, alam mo yung priority mo. Oops, hindi ko muna gagawin to kasi I have my priority. Kailangan ko muna gawin to, kailangan ko muna unahin to. Diba? Para magawa mo yung vision, yung purpose na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Hello? Alam mo, sa sales, di ba? Ito, ulitin ko ulit. Sa amin, sa real estate, maluwag talaga schedule Kaya yung iba, nagsa-sideline. Joyride. Property specialist / joyride. Rider. So ngayon, pagka free yung oras nila, joyride. Pag hinanapan ko na ng benta,
Ano po kasi, wala, nakamot ulo na. Kasi walang vision. Tama ba? Biktima rin ako nito noon. Kaya ako nasasabi ngayon kasi I've been there, done that. Natutunan ko na ganun pala yun. Pagka wala kang vision, hindi ka talaga makapag-focus. Tama? Hindi mo alam kung anong ipaprioritize mo. Di ba? Pag walang vision, maapektuhan relationship mo. Kahit kanino, with your friends, with your wife, your fiancé, or sino man. Di ba? Decision mo maapektuhan din. Ang bilis-bilis mo magdesisyon kasi wala kang vision. Pagka masaya ka ngayon, nakakapag-decide ka, o tara, pambira, Baguio tayo. Di ba? One day millionaire. Ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Di ba, no? Guilty tayo dyan. Kasi ang saya eh. Pag nagkakayayaan, di ba, tumatambay at nagkakatitigan, nagkayayaan. Wala na. Saan na mapupunta? Kasi walang vision. Pati yung decision mo na apektuhan. Pag masaya ka, huwag kang magdedesisyon. Pag malungkot ka, huwag ka rin magdedesisyon. Pag galit ka, huwag kang magdedesisyon. Ibig sabihin nun, pag high emotions mo, whether you are happy or sad or angry, huwag kang mag-decide. Kasi that's just temporary. Kaya ang dami nagsisisi. Ang saya-saya niya sa tao, tuwan-tuwa siya, tapos binigyan niya ng sa'yo na to, ang galing-galing mo. Tapos pag uwi sa bahay, ba't ko binigay yun? Parang nabudol ako. Tama? Your sacrifices. Visions determines your sacrifices. Hindi mo na alam kung ano yung dapat mong i-sacrifice at hindi. Minsan nasa-sacrifice mo na yung gawain natin sa Panginoon. Kasi we don't have vision. Yung trabaho mo, nasa-sacrifice mo na kasi wala kang vision. Short term, short range, yung vision na meron ka. Hindi long term. Tama? Hello? So how can you lead others if you cannot lead yourself to become successful? Diba? How can you declare blessings? How can you say that God is good kung ikaw mismo naghihikahos? How can you say God is so faithful kung ikaw mismo nagkukulang? Amen po ba? So, di ba sabi, itayo mo bandera natin. Di ba may mga ganon? Itayo natin ang bandera ng Panginoon. Kailangan makita ang glory at kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. So, lead ourselves first before leading others. No? If you don't know where you're going, distractions becomes destination. Amen? Kasi walang vision. Ang totoong leader, gumigising yan tuwing umaga, ang tinatanong, Lord, anong assignment ko ngayong araw? Ano ang pinagkakatiwala mo sa akin ngayong araw? Amen? Sino po dito ang handa ng paunahan ng kanyang sarili para sa ikabubuti ng kanyang sarili? Amen? Kasi what the overflowing of your heart, the mouth speaks. And kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang nasa loob, yun ang mag-manifest. So if you can lead yourself, if you can discipline yourself, if you can be consistent to your chosen field of endeavor, mga kapatid, you will become successful and you can lead others as well. Amen? Hallelujah. May natutunan? Maaari pong bang lahat tayo ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Father God, we give you thanks for this reminder na pinagkaloob niya sa amin. Matagal na panahon na kami naniniwala na ang pagiging leader ay kailangan may sumusunod. But tonight, thank you for opening our eyes and understanding that we need to lead ourselves first before we lead others. We need to discipline ourselves to become victorious for your name's sake. God, we just want to give you all the glory and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.